Okay guys, at isang mapayapang araw naman po sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao at kung saan man po kayo sulok ng ating daigdig habang nanonood po ng ating video ngayong araw. At hindi naman din siguro lingid sa inyong kaalaman guys. Nakaraang araw lang ay September 21 po ay dito po sa Pilipinas ay rally po sa magkakaiba-ibang magkakahiwa-hiwalay na lugar dito sa Pilipinas. At nitong mga kasunod noon guys ay kagaya kahapon ay isang hearing na naman sa Senado ang ginanap. At yun nga po, ito ngayon po ang ating napaksa ang ating vlog dahil medyo bilang isang taxpayer, isang mamamayan ng bansang Pilipinas at isa rin sa mga aware sa mga ano ba talaga ang mga pangyayari, ano ba talaga ang mga kaganapan, bakit nagkaganon ang di umano'y pangurakot sa ating kabanang bayan. Okay guys, may dalawang bagay lang tayo na pagtuunan ng pansin. Dito po ang una po ay yung opinion at ang batas. Yan po ang ating pagtuunan ng pansin kasi medyo nakakabahala lang guys dahil ang sinasabing opinion ay yan po ay iba, magkakaiba. Ang ating populasyon guys sa buong bansang Pilipinas ay umabot ng 112,729,484. Ito po ay datos noong July po 2024. At maaring ngayon ay lumubo na yan sa 16 to 18 sorry po. 116 to 118 million ngayong 2025. At yan naman po ay hindi talagang katotohanan. Hindi po nag-iisa ang isip ng bawat mamamayan sa atin. Mayroon pong ang iba dyan ay galit. Tutulad po sa atin nakita natin doon sa EDSA guys, galit na galit. Dahil sa maramdaman mo guys yung galit nila sa kanilang sarili. Mayroon naman din dyan na naniniwala na ang sinasabing investigasyon ay walang mangyayari. Baka sa yun ang mga paniniwala. Mayroon din naman dyan guys na iba na dahil sa politika, dahil sa kulay sa politika, nag-ano sila. Baka sa bawa, tulad doon sa mga pinapaniwalaan natin guys na iba yung kanilang pananaw at doon naaayon yung mga tao na yun dahil nakikinabang doon sa mga politiko na yun. Ano lang sila, baka sa kibit balikat lang sila dahil siyempre nakikinabang sila, nabubuhay sila doon sila sa na yun. Kaya madalit salita guys, hindi talaga magkatugma ang prinsipyo, ang opinion ng bawat isa sa atin. Ngayon, doon po tayo sa ating kanina, balikan po natin yung opinion at batas. Ang batas kasi guys, yan ang sa akin paniniwala at sa iba ring paniniwala. Dahil hindi po tinatag yung batas kung walang naniniwala rito. Ang batas ay yan po ang pattern ng ating mga hukuman. Una, matibay ba ang ebidensya doon sa batas na libag mo ay sigurado makukulong ka. Kaya hindi po sa atin lang po teorya, opinion. Hindi po pwede na opinion ang ating pairalin kasi pag opinion, bawat isa sa atin may opinion. Yun nga ang hinahambing ko kanina. Out of 112 million noong July 2024 at hanggang ngayon na lumubo na hanggang 118 million ang populasyon ng Pilipinas, hindi po talaga magkakasalubong
ang opinyon. Kaya, sa tanong natin, alin ba talaga ang iiral? Opinyon ba o batas? Kung sa akin lang guys, kung sa akin lang pananaw, batas. Kasi diyan po kaya nga po nagtatag tayo ng mga mambabatas. Mayroon po tayo sa Kongreso, mayroon po tayo sa Senado. Ngayon po, kung halimbawa, nilalabag natin yan, tayo mismo naglalabag, ano ang silbi niyan guys? Ano ang silbi ng binabayad ng mga taxpayer sa inyo? Huwag po lang magalit, huwag lang po magalit dahil yan naman ang katotohanan. Dahil kung lalabagin lang naman natin, yan ang batas na yan, wala po tayong pupuntahan dahil siyempre, sinasabi nyo, iiral din yung opinion, minsan nananaig yung opinion, pero ihambing lang natin guys sa mga maliliit na magnanakaw. Ang mga maliliit guys na magnanakaw, wala pa pong basbas ng batas, pero bakit nasa kulungan na? Pero kapag malalaking isda ang nagkaroon nagkasala, at gaya nito guys, nakikita nyo naman, trilyon ang nahuhula. Pero bakit parang doon sa mga sir, mga ma'am na nandyan po sa kapangyarihan, bakit po kailangan pa po baka sa parang pilit pa na pinagtatakpan, pilit pa na tinitwist ang kwento, baka sa ang tunay ng mga pangyayari. Gano'n ba naman kung halimbawa, pag sinabing batas, ayan ang susundin natin. Kung nilabag niya ang batas, hindi tayo tumutok sa batas. Kasi, kawawa naman yung mga ordinaryong Pilipino na walang kakayanan unawa sa mga pangyayari. Siya ang nagiging Okay guys, at para baka sa inyong maanuhan ang ating pinano rito, ang ating pinapaksa rito, samahan nyo ko guys sa pagpanood ng mga kaganapan sa Senado kahapon, September 23, 2025. Okay guys, samahan nyo po tayo sa pagpapanood nito. Huli ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Just to lower the decibels and the stress. Natin yung mga proponents. Ito, sinabi na ni Bryce, si Saldico, isa sa promoter. Sinabi rin ng Diskaya, lumabas din ng mga pangalan, 17 congressmen. Nabanggit din si Saldico doon at si Speaker Martin Romualdez. Di umano, sinabit nung dalawa sa kanilang sinabi. Tama? Yes, Mr. Chair. Sa isang araw, pumunta rito si Representative Toby Chanco, isinegaw niya rin ang pangalan ng Saldico at nag-produce siya ng resibo. Napakahaba ng resibo. 2 probinsya lang, makikita mo yung pangalan ni Saldico. Halos pangalan niyang nakalagay doon na proponent, 13.8 billion pesos. Magtataka ka dito, yung kanyang kumpanya na SunWest, wala man lang dito para umpisahan nating tanungin. Di ba kayo nagtataka kung bakit gano'n? Di ko sinasabi na hindi natin tanungin kung sino-sino. Meron dyan na, anong pangalan mo? Sims ka ba? Merong Diskaya, merong kung sino-sino. Pero yung pinaka-promotor, yung SunWest, na binabanggit ng lahat na. Kasi siguro, lahat siguro. Di ba natin siya tatanungin? Kasi tako ang mga duto. Yan ang gusto kong bigyan ng diin dito. Ito to between 1:30 and 2 p.m. Your Honor. Kasi kaya importante po ang aking itatanong sana sapagkat kaninang tinatanong ko siya, pinipilit niya yung opinion niya na kinakailangan talaga magsoli yung mga Diskaya para tanggapin niya yung aplikasyon. Wala naman po talaga sa batas yun. Ipipilit ba ang opinion ng isang undersecretary o isang secretary ng Department of Justice samantalang maliwanag na maliwanag po ang requisites ng batas? Itingnan mo
po natin ngayon, Mr. Chair, ang dilema nitong dalawang mag-asawang ito. Narinig po natin ang supplemental affidavits nila. Sa aking palagay, very extensive revelation ng mga pangyayari na ating binubuksan ngayon. Ngunit dahil nga nagpahayag kayo ng opinion ninyo, ito po yung kanina pa ipinipilit ko na parang na-discredit na sila kasi kung ikukumpara sila kay Bryce Hernandez, mas kapani-paniwala si Bryce Hernandez. Masasakripisyo ngayon, whatever is the quality o madidiminis ngayon ang veracity ng kanilang testimony. Ito po yung kanina pa gusto ko nang sabihin sana. Paano natin paniniwalaan sila ngayon kung nakapagpahayag na tayo ng opinion tungkol kung sino po yung dapat paniwalaan dito? For the record, Your Honor, naniniwala ako sa kanilang mga pahayag ngayon. Alam niyo, yung credibility, relative yan eh. At one point, si Bryce Hernandez, as I also mentioned, was not credible. He started becoming credible because of new revelations. Afterwards, he may not be credible again. Relative po yan eh. Kaya pwedeng, wala pong cast in stone na credibility, walang cast in stone, especially in a hearing like this. Yung pinakamaingat nga po na gagawin natin, minumungkahi ko, Mr. Chair, na huwag na po tayong magbigay ng opinion. Makikita naman po natin sa pagdaan ng in the course of our discussion kung sino talaga ang maglilinaw na makikita nating nakakatulong sa ating pagdinig. Ito lang po ang gusto kong sabihin. Pangalawa po, ang mga diskaya lamang ang unang nagbigay ng sworn affidavit nung i-float ko po yung paraan na maaaring makatulong sila ng higit sa pagtuklas natin kung sino talaga yung mga proponents. Wala namang iba, sila yung nakipag-unahan. At dahil doon, naimungkahi ko nga, sapagkat yun naman ay nasa batas talaga. Nasa Section 4 po ng batas ng WPP. Kaya po namin sila kinonsider. Ngayon, kung sasabihin po ng Department of Justice na kinakailangan pa palang testingin ang credibility, ang sincerity, yung goodwill, na wala naman po sa batas yun, paano po yung aplikasyon nila? So sa mga tweet, yung batas po, yung batas mismo na tinatadhana para sa mga ganitong klaseng pagkakataon, hindi po nabibigyan ng katuparan. Ang sinasabi po nila, kinakampihan ko raw ang mga diskaya. Hindi po, tuntunin natin from the beginning. I am very consistent. Ang batas po ang aking sinusunod, ang tinutuntun ko. Meron po kasing isang taong nagsabi, nag-intriga, nagpalabas ng kung anong klaseng intriga, na ako raw po, o maring hindi ako, isa raw mambabatas ang lumapit sa diskaya, humihingi raw po ng 1 billion pesos. The provision of... No, sir. No, sir. But that is how we run the Witness Protection Program. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. I thought nung dumating ka dito, nagkaintindihan na tayo eh. Kaya nabablar ang proceedings natin eh. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But It that's is not how, my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas.